So, ako actually, manager ako ng Toys R Us. Nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala. Nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Kibuloy para maka-raise ng funds na mas marami pang funds na kailangan sa mga tao na salanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections, connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito na they will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga managers, then they will be there for 3 days, for a few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masikasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha na nila na executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalaw ko na itong mga shelter. Nung dinalaw ko mga shelter, napag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man tuong talagang hinango nila from poverty, pira-piraso lang, iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then, ito, kaya ako talaga na nagkaroon ako ng question kasi all the money that we collect here, ganito nga nangyari, lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kung kanino, kay Rosely Magnao, para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds, makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula nagko-question na ako, is really the money being collected? Ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man nang sabi mo, merong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako inform. Kasi who am I daw? Mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-utos sa kanila na ipadala ang pera? Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada Children's Foundation. And sino managot sa government dito? Ako. So, 2019, nag-resign na ako kasi mayroong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation. $1 million Canadian dollars. More than 1 million Canadian dollars on that deal. Hindi ko sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung nahuli siya sa Hawaii kasi yun talaga sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees, walang bawas. Niluloko mo yung mga tao na nangolekta ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa jet kasi babiyahe mula Luzon, mula Davao papunta sa Maynila. Aatin yata siya kung ano-ano yung atinan niya sa Maynila. Wala daw pang fuel, 60,000, 40,000, 100,000. Basta yung million talaga na ako umalis. Walang explanation kaya napilitan akong umalis. Kaya report din ako kaagad sa CRA sa Canada na I'm no longer the executive director. And I do not know where they do the funds because I'm asking them to bring me the explanation of the millions that was sent to them, to the Philippines. Wala sila may bibigay. So, nakikita ko marami akong makitang mali niyan sa Davao. Pati dito, sabi ko, I think this is not the place for me. So, nag-resign ako. Siniraan ako ngayon ng mga workers dito. Nagnakaw daw ako ng pera sa kabal ng kanilang charitable institution. Sabi ko, how can I steal money? I am not the treasurer. I cannot even sign. What? Paano ko nasawi ng pera? So, 3 months niya ako halos dyan tinagtad na sa 2020 dyan sa program niya sa ano man yun, mag-give us this day, binabanggit yan, makiling, pinapakita pa litrato ko, yung magnanakaw, makiling, nandadaya dyan daw sa Canada. Pero nahimik ako, hindi nga ako sumagot, nanahimik lang ako kasi nagbigay na siya ng threat mamatay ang nanay ko, mamatay ang pamilya ko, mamatay siya. Sir Dindo, naririnig niyo po ba ako? Opo, Madam Chair. Magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po. Ayan, nakikita din Magandang umaga po. namin kayo. Salamat po.
for the record, Sir Dindo, kino-confirm nyo po ba na yung video na iyan ay kayo, na binigay nyo yan ng kusang loob at pinatutotohanan yung lahat ng sinabi nyo doon? Ako po yan, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Okay. Hindi ako binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Ako po yan. Okay, salamat po. Sabi nyo dun sa video, pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a case ever been filed against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ganito po yun, Madam Chair, nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yon, nanahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inaskam ko, paki-submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa court ng Canada. Kasi meron mga small claim dito. Meron mga large claim. Small claim is between, sabihin mo na 1,000 to 5,000. O ang big claim siguro mga milyones. But never one of them went to the court because they have no evidence na nagnakaw ako. So wala pong kaso sa inyo sa small claims court dyan sa Canada. Wala rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas. Yan ang hindi ko pa po alam, pero so far wala man po akong naratanggap na subpoena or ano man po, wala man po. At siguro pag may natanggap kayong subpoena, mag-a-appear kayo, ano? For sure po. Kasi wala akong kasalanan po eh. Bakit ako magtatago? Wala man akong kamalian. Maganda po yun. Maganda Di po po ba? yun. Opo, Harapin pag ko may po, kaya nga po subpoena, Yeah. opo, pag may subpoena at walang kasalanan, lalong mag-a-appear. Yes po. Okay po. Malinaw po yun. Ngayon po, Sir Dindo, pwede nyo po bang ipaliwanag itong dokumento sa amin? May ipa-flash po kami sa screen. Dokumento mula sa Canada. Particularly mula sa CRA o yung Canada Revenue Agency. Opo. Hindi pa man po siya nag-appear po, ipaliwanag ko na po, Opo, Madam kahit po Chair. sa amin. Yun Ipa-flash pa lang po. po. Opo, thank you po, Madam Chair. Noong po ako'y kinuha nilang Executive Director noong 2016, nasa kasalukuyan na po silang lumalaban sa ganyang problema. Kaso hindi nila alam kung paano harapin. So ngayon po, in-hire po nila ako kasi meron man po tayong konting kaalaman din. So sabi ko, sige, tulungan ko po kayo. So tiningnan ko kung ano talaga ang issue. Ang unang issue, bakit pinadala ang pera sa isang proyekto na ang proyekto tapos na. So question ito ng CRA. Ako mismo ang nagpaliwanag din. Hindi pa ako nagpaliwanag, kundi tinanong ko itong particularly po si Rose Di Magnaong na Yes. in charge sa CGF diyan sa Pilipinas, pumunta sa Canada, tapos pinaliwanag nila sa akin kung ano talagang case. So yung tubo ng mga binibili nila, kung sa baga, pinastusan daw ng KOJC, kaya po pagkatapos ng naging official na ang CGF sa Canada, kumuha ng pera ngayon at pinadala doon. Which is, hindi ako nagkamali, is 44,000 Canadian dollars just for pipings. Pipings lang po ito. Kaya napakalaking pera ang napadala. So, ibig sabihin po, Sir Dindo, 2016 pa lang, may duda na mismo itong Yes po. Canada Revenue Agency sa Children's Joy Foundation. Yes po. Yes po. Yes po. Okay. There has been a lot of violations. Actually po, violations po talaga. Hindi lang po siya yung duda, kundi po violations that are being stipulated that you have violated these laws, this charitable laws, this is what you have violated, which is I think 4 of the violations they have made there. But we were not able to give a satisfactory answer. It's because when I was there, I tried to change the culture. Kasi the culture is, whenever Pastor Apollo Sikibuloy will say, I need this, they have to send it kahit na walang project. So sabi ko, hindi natin pwede gawin yan mga kapatid. Ayon sa alintuntunin ng Canada Charitable Laws is, gumawa muna kayo ng proyekto, makipaggawa kayo ng MOA agreement, then sabihin nyo magkano bang funding, pagkatapos ng funding, padala natin. Hindi lahat muna.
Kasi sa Opo. kanila, palahat talaga. Ipadala natin unti-unti as the project progresses. Right. So, may Hindi yung taga-Canada. tapos na yung proyekto. Opo, dadalaw mo na yung taga-Canada. O, kumusta na yung project ko? O, sige, ipadala namin yung sunod na release para na matapos nyo. Ay, hindi po diyan sa kanila, hindi. Mm. Labas mo na si pera. Wala ang project. Doon po ako Parang nagtatanong. ghost project. Po. Pero in fairness naman po, nung ako po'y humawak dyan at kasama ko si Rosty Magnaong, kasi nakita ko po sa lahat ng administrator niya po, in fairness po si Rosty Magnaong, yan lang po nakita ko ang administrator na makatao, na totoo kong nakita makadiyos, na maganda makipagrelasyon. Nakaproyekto kami dyan ng shelter, ang tawag residential home sa Indangan. Ang unang project po niyan, Canada po na project po yan. So, yung project po na yan is 1.4 initial doon sa una naming pagtingin sa proyekto. 1.4 lang po. Pagdating nung naitayo po yan, mayroong pinagiba po si Pastor Apollo Sikipuloy. Kasi hindi niya nagustuhan ang struktura. Ganyan po yan si Pastor Apollo Sikipuloy. Once hindi niya gusto, kahit na dugot pawis ng tao ang ginamit sa project na yon, ipagiba niya. So pinagiba, naging umabot po yan ng 1.7 Canadian million dollars ang project. Wow. Diyan sa Indangan po, yung 4-story na building. Ito po ba yung subject yung nakita nating 2016 Notice of Intention to Revoke Accreditation? Or Yes iba po, pang kasi- proyekto? Yun po yung Hindi subject po. nung... Yung project po, Iba pa. tapos na. Tapos na po yung project. Tapos na. Yung pong Okay. pagsara, Sa Indangan. mayroon pong intention pero sinara po sila nung ako'y umalis na. Okay. So yung 2021 na po. 2021. So yung Notice of Intention to Revoke 2016, talagang tinuloy na yung pag-revoke Yes. 2021. Yun po. Alright. Yun po. Pero umalis pa ako sa kanila sa CGF 2019. 2019. Pero naka-address pa rin sa pangalan ko yan, even though sinabihan ko ng CRA, I'm no longer connected with them. Okay. And then, Sir Dindo, nakwento nyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Yes. Maaari nyo po bang ikwento iyan sa komite? At kayo ba mismo ay, kayo rin ba nakaranas nito? Yes po. Yes po. Ang nangyari po kasi, Madam Chair, nung ako'y na-convert noong 2012, yung aking pong, actually girlfriend ko siya pa noon, nagpunta ng Hong Kong, so mayroon akong 2 children na napadala sa Davao. Nag-request ako na padala sa Davao noong 2012. Nitong 2013, may lumapit sa akin, kung pwede, kasi citizen na po ako ng Canada nung time na yon. So sabi nila, pwede ba Brad na ganito? At unang-una, binigyan mo na ako, Brad, dito sa Kingdom, obedience without questioning. So sabi ko, siyempre ang mga anak ko nasa Davao na, nung pagkasabi sa akin na pwede ko ba daw pakasalan kasi mapapaso na yung visa. Actually, medyo nahirapan ako kasi ang dami na nag-alok po sa akin may 20,000, bago, hindi galing sa kanila, tagalabas pa lang. Mayroong galing sa Spain, sa Mexico, may nag-alok sa akin, outside to sa Kingdom. Hindi ako pumayag. Dito sa kanila, libre na nga. Pagkasabi nila, siyempre naisip ko, nandun yung dalawang anak ko, parang utang na loob ko ito. Alam mo yung utang na loob talaga? Yan ang nagkakamali ang Pilipino sa utang na loob Yan tayo nagkakamali sa mga desisyon Paano kaya? Sige, mag-uuna rin ako. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic na bulaklak, kunwari, tatap ni sa pisngi para kiss the bride. Then after that, legally po kami naging married kasi divorce po ako during that time. So after po ng legal marriage, nag-isip na ako kasi So, sabi ko, naglalag po yung signal nyo. okay po. Okay po ba? Malinaw po. Narinig niyo po ako ngayon? Okay po. Choppy po. Naghang yung video nyo, pero ayan, parang umokay na po. Pwedeng Okay. pakiulit yung part na sinabi nyo, nagpakasal kayo dun sa babae. Yeah, nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po magkaroon ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod po ako, pakasal. At nagkaroon po ng babae. After that, nagkaroon siya ng permanent residence.
at siguro citizen na siya by this time. Mm. Then, nag-divorce po ako, nagalit po yung pinagsalatian po ako ng administrator na si Mariteo Canada, bakit po daw tinivorce? So, nagbiro nga po ako, bakit meron pa po bang susunod na pakasalan ako? Pakasalan ko. Wow. May ganun So, kasi, ba? ngayon, Madam Chair, idagdag ko lang po to, hindi lang po Oo. ang biktima. Meron pong kulang-kulang 100 na kasalan po dito sa Kingdom ni Pastor Kibuloy na puro peke. Dito lang po sa Canada, ha? Si Mariteo Canada, kinasal din po yan sa isa niyang worker dito. Mhm. Madami po yan. Dandy Cabahog, yung Ferdinand Cabahog po, kinasal po din yan dito ng ng puro mga peking kasal. Meron pong Jeremiah Carion. Yan po yung mga peking kasal. Ang pinagmamalaki pa nga ni Jeremiah, hindi lang daw isa ang kanyang peking kasal. Oh, wow. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nilang manatili sa bansa illegally. Kasi illegal na nga sila pumasok po dito eh. To tell you honestly, pumasok sila dito illegal. Oh, yung Jeremiah Carion kasi yun po ang middle name din ni Pastor Kibuloy. Magkamag-anak po ba sila? Hindi ko nga po Okay. alam kung paano nila ginawa po yan eh kasi ang kanyang Jeremiah ay hindi siya Carion po eh. Nagtaka nga po ako bakit dito sa Canada once ikasal ka pwede ka mag-change ng family name in favor of whoever is you want a family name is. Siguro po doon niya binago ang pagiging Carion nung nagpakasal siya kay Elizabeth Carion Canada. Elizabeth Elizabeth Delis Carion yung una niyang pinakasalan dito. Siya dating administrator dito sa Canada. Elizabeth Delis Carion. So you can actually choose your wife's family name to be your family name na. Sorry, sinong nagpakasal kay Elizabeth Deles Carion? Si Jeremiah Carion. Ay, Jeremiah. Naging Carion Okay ang po. family name niya. Okay po. At yung Mariteo Canada, sino naman po siya? Siya po yung administrator at president nung ako po umalis ng 2019. Siya po, I think until now, she is also the administrator, pati po ng Australia. Okay. And nakakabigla yung bilang na sinabi nyo kanina, Sir Dindo, na may personal knowledge kayo ng higit 100 fake marriages dyan sa Canada para lamang magkaroon ng visa, magkaroon ng permanent residency at eventually maging citizen dyan po sa Canada. Most likely po. Most likely. Kung bibilangin mo Most yung likely. workers niya na wala ng status. Kasi more or less ang workers nung ako'y panahon na nandyan pa ako sa kanila. Kasi ako rin na nagtitraining ng mga workers para mapaayos ang kanilang operations. Kulang-kulang po 200 ang workers na Okay. pinapadala na either tourist or meron ng status dito. Pero ang may status na dito, yun na yung magiging leader tulad ni Dandy Cabahog. Mhm. Yan. Ito po bang lahat ng 200 workers na train nyo, na tulungan ninyo, lahat po sila ay pumasok sa marriage scam or yung mga kalahati, yung more than 100? Maybe lesser po ng 100. Hindi ko po masasabing 100 kasi during the time na nandun po ako, sa aking bilang lang po is already almost 50 na po eh. Almost. That was 2019. 2020, 21, 22, 24. So, and he has been doing that modus operandi all the while para nga magkaroon ng status yung mga walang status dito. Okay. Maraming salamat po, Sir Dean.